Meron akong ipapakita sa inyo eh. Yung mismong sinabi ng ating Vice Presidente na hindi na uuwi si eto. Wait lang, kunin ko ha. Sana, ay wala, mukhang malabo. Hindi ko nakuha eh. Hindi ko nakuha. Pero sabi, babasahin ko na lang sa inyo. No? O ipapakita ko na lang dito sa cellphone, mga kababayan. Na ang sabi ng ating Vice Presidente patungkol po kay PRRD ay hindi na uuwi ang ating si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po. Tinanong na rin ako kanina, di ba, how I sabi ko, kanina wala akong nararamdaman. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi, Ano sabi niya? Sa totoo lang, wala. alam mo, tinanong na rin ako kanina, di ba, how I sabi ko, kanina wala akong nararamdaman. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit. Hindi siya nalulungkot para doon sa kanyang ama. Wala siyang nararamdaman. Hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi, pointless naman. Bakit kaya? Hindi kaya si BP Sara? Hindi ho kaya si BP Sara ang sinasabi ni Sian Gasa na nagpauwi kay dating Pangulong Duterte, no? Para ipamukha sa mamamayang Pilipino na hindi sila tumatakbo o hindi sila takbuhin. Hindi kaya si BP Sara, mukhang ready si BP oh. Na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Oh. Hindi na siya maibabalik. Naku. Linagyan pa ng through the years nung mga nag-edit, ano? Hindi na siya maibabalik. About what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Op. Masaklap. Which is, yun naman po talaga ang mangyayari dyan eh. No? Yun naman po talaga, mga bossing. Bakit ho? Sabi nga, kailangan matapos yung investigasyon, kailangan matapos yung trial sa kanya sa ICC. At ako naniniwala ho, hindi napapayagan yan na umalis sa poder nila hanggat hindi po na-acquit, no? O hanggat hindi po natatapos yung kanyang yung kanyang hearing, mga bossing. Sabi ni Nel, Betchaida, drama queen, sama mo si Amy. Sabi ni Susana Pascual, paano siya ang may gustong mahuli? Si ex-president. Tuloy natin to. Yung yung manghihingi sila ng ng pondo. Iginit din ni Duterte na desisyon ng kanyang ama na umuwi noon sa bansa mula sa Hong Kong. Sa ngayon, ang nais ni Duterte may mapanagot sa... Ang gulo nila, no? Ngayon sinasabi nila desisyon ng dating Pangulong Duterte na umuwi sa bansa. Meron naman nagsabi sa kanila, kinidnap daw po ang dating Pangulo. Oh. Malilito ka doon sa mga naratibo nila, hindi mo maintindihan kung ano talaga, mga kababayan. Sabi ni Bring Harry Home, alam kasi nila mabigat ang kaso ni Duterte. Mahahatulan yan ng mga 30 years. Naku po kung 30 years, 80 na ho si dating Pangulong Duterte ngayon plus 30 years kung yun ang ihahatol. 120. Mukhang malabo na po yun, mga kababayan. Pero eto na nga lang doon lang ho tayo, mga bossing, doon sa sa hearing lang po, no? Etong investigasyon, etong trial lang po. Grabe. 8 taon, sabi po ni Attorney Cristina Conti, mga boss. 8 taon. Saan ka pa? Kawawa. 'Di ba? Kaya lagi kong sinasabi, kung talagang sila ay mahal nila ang dating Pangulong Duterte, ang gawin nila i-focus yung sarili nila doon sa pagpapabilis nung trial, no? Hindi yung kung ano-ano, iiyak, tapos payuhan nila ang dating Pangulong Duterte.
umayos. Wag yung ako po si my name is Rodrigo Duterte, Rodrigo Roa Duterte. Halata ng ICC yung mga paganon-ganon. Hindi pinapaniwalaan yung mga paganon-ganon. Di po ba? Oh. Yun, yung mga ganong estilo ho nila, bumabagal lang po. So lalong talagang tatagal. Ng 8 hanggang 10 taon yun. Paano kung acquitted ang dating Pangulong Duterte? Wala na. Nasayang na. Kasi hindi sila nakatutok doon sa mismong problema ho nila. na nangyari sa kanyang ama. We already lost a former president. So, late na tayo. Kaya nga, sinabi ko kanina, kung hindi ko lang maalala kung nasabi ko ba, pero ways forward na lang tayo. Unang-una, sino ang mananagot? But we don't expect na merong papanagutin. Para sa GMA O yan, kung sino daw po ang mananagot at kung mayroong papanagutin ho, mga bossing. Ngayon, nakatutok ho ako, mga kababayan, doon sa press conference ng Malacanang. Yung sagot nila dito. Of the May breaking news din ng Malacanang, mga bossing, tungkol po kay Tebes. Mukhang si Tebes mananatili po muna o mananatili doon sa Timor-Leste. Pakinggan nyo ho. Hi, ma'am. Magandang umaga. Ma'am, can we get Malacanang's reaction to the decision of the Timor-Leste Court of Appeals to reject the request of the Philippine government for the extradition of former Congressman Arnolfo Teves Jr. At ano po yung susunod na mga legal actions na gagawin ng gobyerno tungkol dito? Medyo nagulat po ang administrasyon, lalong-lalo na po ang DOJ patungkol po dito. Dahil ayon po sa kanila ay nagawa naman po nila lahat at naibigay po lahat ang mga ebidensya at mga records po para po mag-grant ang extradition. Naipakita rin po nila na wala po tayong ngayon na death penalty at ito'y suspended. Pero dahil po dito, nagkaroon po sila ng pagsusuri at in a way, nagtaka rin po dahil sa pangalawang beses po ay talaga nag-grant po yung petition natin for extradition. At lumalabas nga po ay itong apila lamang po ang nag-grant po para pabor po kay dating Congressman Teves. At ang naging issue lamang po yata dito ay mga teknikalidad patungkol Mga papeles lang ho. po doon sa umiiral na batas sa atin. Pero ayon po sa DOJ at nakausap po natin si ASEC Mico, ay